Unya de, Mm. nganong ang atong topic karon. Hello guys, good morning. Ako de si Elaine My name is John. and we singan sa tong podcast de. And magkakaroon magistorya mi about nganong importante nga naa ta sa simbahang Katoliko. Ug dili pa mo naa sa simbahang Katoliko, dapat mobalhin na mo kay importante kaayo. Nya akong guest speaker ang akong bana kay Catholic Defender gini siya niya. Dili Ganahan dyan ni siya magkuan. basar manggod. Sige de. Number one reason. Mo storya ko sa akong reason niya. Mo storya po ka sa imong reason. Kay lucky man ka. So ikaw ang una. What's your reason man? Unang nga reason, historically speaking, biblically, objective facts, kuan jud ang Ginoo nagtukod jud siya usara jud kasimbahan 33 AD nga gasugod sa Jerusalem, upper room in Jerusalem. Then dito sa Rome siya ning grow. Then ang gihatagaan niya sa keys is si Saint Peter nga by facts na jud siya gitukod nga relihiyon, na jud relihiyon na siya kanang naay simbahan, wala man niya gibilin ang Biblia. Ang intensyon niya is to preach. So ang authority is gibilin sa simbahan. Una ang Catholic Church. The word Catholic is kuan for universal para sa tanan. Pero kana lang sa karon. Pero napagoy daghang reason, pero mao na pinakauna na gitukod yun ang simbahan. Kay kung gusto tayo maluwas, dapat nadyo ka sa simbahan nga gitukod ni Jesus Christ, dili ra ng simbahan nga gitukod raw tao. Kay kung tan-awon nimo ang founder, Jesus Christ man jud, 33 AD. Di man na to na madinay nga fact. So, mo na yung unang reason, mo na yung main reason. Okay, so ako sa kuang part de, mo agree po ko sa imong number one reason. So naata dapat sa simbahang Katoliko, the Roman Catholic Church or the Catholic Church. It's because mao ni siya ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Mao ni siya ang gitukod ni Jesus Christ. Ug wala ta sa simbahang Katoliko, dili na tinuod nga religion kay asa man si Jesus, nabaday si Jesus sa laing religion. Kuan raman Roman Catholic Church raman gyud ang gitukod ni Jesus Christ. So ug wala mo sa simbahang Katoliko, ug naa mo sa Protestante, sa Evangelical, sa Jehovah, dili man na siya tinukod ni Kristo. Usara ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Unya, ang kaluwasan naa sa simbahang Katoliko kay naa man si Jesus na maora man ay niadhi bitaw si Jesus Christ sa unsa to siya nga AD de 33 33. 33 AD. Nataw siya between 0 AD. Kay 33 years old naman siya. Dili ko na siya totally exact, pero mo na kanang pinaka approximate nga year nga base ka mo basa ka sa mo encyclopedia 33 AD. Oh, mao gyud ang number one reason kay si Jesus naa sa Catholic Church. So kita pong mga tao dapat naa ta sa Catholic Church, unya aware ta, unya makadungog pa mo sa mga kanang different sa ikaduha ikatulong reasons nga nindot kaayo ug meaningful kaayo. So stay tuned mo. Magsugod sa lang taani. Last words de. Kuan lang pinaka-importante, makatoliko man or di, kuan jud mag-research jud ka, dili ka maminaw sa usa ka side. Maminaw kung nakapaminaw ka sa side sa uban before mga atake. So mangdaot mag-criticize sa Catholic faith, dapat dili bias ang kuan, dapat patas nga mag-research jud ka. So mao lang na daghan man yung pastors nga leader jud nga mga nahimo nahimong Catholic apologist na ron na naay mega church tug nasa kuan ni Brother Bo Ulf Ekman sa Sweden, mega pastor, mega church, pero ning biya kay nagkatoliko. So naman yun na facts
daghan pa kayong reason pero mo lang ina mag-research yun nga objective with objective mind dili lang ka mamino sa usa ka side paminawon tanang side. Okay. Thank you. God bless. Hello guys. So we're back na. Medyo okay na ang pamati kay nakapanihapon naman mi. Kay ug walay panihapon, medyo mablangko gyud mi. So praise God kay nakapanihapon na, so medyo okay na. Okay. So atong ipadayon karon ang topic nga nganong naata sa simbahang Katoliko ug nganong mupili gyud ta mobalhin ta sa simbahang Katoliko ug wala pa ta. So second reason is that ako lang muuna, okay ra? Ako lang sa muuna kay mubo ra man ang akong reason. For me, the second reason is that asa man day gikan ang atong Biblia. So ang atong Biblia is nagikan sa Roman Catholic Church. Na siya mga scientific facts nga kinsay ning compile historical facts na kinsay ni compile sa Biblia. So asa man gikan ang Biblia sa Katoliko. Na ako'y mga apps sa akong phone nga YouVersion, which is unsa nang YouVersion nga religion? di ko familiar. Dili na siya Katoliko sa YouVersion guys nya. Sa naapagigipang umit nga chapter sa Bible kagaya sa Tobit, unsa gali ito, Maccabees, Tobit, Sirach, Judith, there were 7 books or 9 books. 7 books that were omitted sa protestante nga religion. So luoy kaayo, kinaluoyan kaayo ta og wala ta makabasa atong 7 books nga gikuha bitaw nila kay ni protest sila. So luoy kaayo ta, ako mismo nahuman kog basa sa YouVersion nga Bible, audio Bible na siya sa app sa akong phone. And nahuman ako ang New Testament adto, but luoy ta kaayo guys, luoy ko kaayo kay karon nga nibalhin naman ko, I have an app on my phone. Yeah. It's called the Hallow app. Kana i-download na ninyo kay that's a Catholic Bible app. Na-compare na ko karon, lahi ra gyud. Daghan kaayong mga scriptures nga lahi ra sa Katoliko ug sa dili Katoliko. So luoy ta kaayo no og kanang wala ta kahibaw, wala tay knowledge nga dili day mao ang atong gibasa. Kinsa may gagamaan ng Biblia nila nga dili Katoliko. Na-compare gyud ako sa akong self nga ang YouVersion lahi gyud siya sa Hallow app. Nakaingon ko nga I'm missing a lot kay YouVersion man akong app nga gigamit nga dili man dito sakto Katoliko gani ko ha, pero YouVersion akong gamit nga app sa una kay wala pa man toy Hallow app. Naulahi man pud tagama sa Katoliko no og mga apps, but now nanatay Hallow app. So basahan na ninyo na rosary, na daily readings, and mabasa gyud ninyo ang gitudlo sa atong ni Jesus Christ o ni Lord God, si God the Father. Kay tulo man na sila no, tulo ka so na pag-explain it, tulo ka 3 persona si God the Father, si God the Son, and si Holy Spirit. So mao to siya ang akong reason. Okay. Pinaka-importante isang sacrament of the Eucharist, ng misa. Di man dyan na to ang Holy Mass. Ang misa mo na, importante kayo ang misa. Kay sa tanang sa 7 nga sacraments, mo na pinaka top good. Kay mo man ni kanunay nga dawato na to. So naman diri sa John chapter 6,
So dili na ko basahon tanan kay taas kaayo, pero ang pinaka main nga point is sorry. Kuan mo gud chapter 6 sugod aning verse 22, the bread from heaven is cross reference sa Exodus na after sila ning tabok sa ang Jews ning tabok sa Red Sea, gitagan sila og bread nga literal nga bread nga nahulog yun gikan sa langit kay padung man sila naman sila sa desierto. So sa karon sa panahon ni Kristo, bread from heaven, so nagdaguo lang mga Jews kung sa kanon gani na kuan mo guni taas ni kaayo, pero mo ni points. So mo ni do na very truly I tell you, you are looking for me not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Do not work for the food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For it is on him that God the Father has set his seal. So mo pa ni nga nag-question ng mga Jews. Unsa man nga scripture di sa John John 6? chapter 6. Okay. So mo ni nga, what sign are you going to give? Our ancestors, so mo ni sa Exodus nga gitagaan silang manna from heaven, ang pan. Then Jesus said to them, very truly I tell you, it was not Moses who gave you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world. They said to him, Sir, give us this bread always. Jesus said to them, I am the bread of life. Muna pinaka-importante. I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. But I said to you that you have seen me, and yet you do not believe. Everything that the Father gives me will come to me, and anyone who comes to me I will never drive away. For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me, but raise it up on the last day. No, take note, raise it up on the last day. This is indeed the will of my Father, that all who see the Son and believe in him may have eternal life, and I will raise them up on the last day. So monin ang Jews nag-complain sila nga about sa isulti ni Jesus Christ nga the bread came down from heaven. So nganap sila nga is not this Jesus the son of Joseph? Sorry, by the way guys, sorry na tayo natin mga background noise diri ha, kay kami naman mi anak, naman mi 5 years old. So makadungog mo mga background noise sa bata ha, pasensya na ta diri. Pero mauto siya, disclaimer. So mo ni nga murag nag-complain ang mga Jews kay tungod sa too much familiarity. Di ko ano naman ni kailara nga nung kinsa man ka para magstorya og ngani. So wala nila mag-gets diretso. No, do not complain among yourselves. No one can come out to me unless drawn by the Father who sent me. And I will raise that person on the last day. So kaduha nagibalik ang I will raise on the last day. It is written in the prophets, and they shall all be taught by God. Everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Not that anyone who has seen the Father except the one who is from God. He has seen the Father. Very truly I tell you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the wilderness and they died. So mo ni ang manna sa Exodus ni. This is the bread that comes down from heaven. So siya mismo si Jesus Christ. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats of this bread will live forever. And the bread that I will give for the life of the world is my flesh. So possessive ba ni? So ang iyang pagkasuwat is wala niya mas giyang gi-level up ang mga gipalawman niya. Every time mo complain ang mga Jews, iyang gipalawman. Na whoever eats this bread will live forever.
And the bread that I will give for the life of the world is my flesh. So, my man. So, meaning ako ang unod. So, mo na po ni, the Jews na po complain. Ngano man how can this man give us the flesh to eat? So, ang reply ni Jesus, very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, mo ni ang misa nga ikuan sa pari, isa, you have no life in you. So, yeah. Those who eat my flesh and drink my blood have eternal life, and I will raise them up on the last day. So, katulo na. Will raise them up the last day. So, morning Katoliko kay naman ang sakrament si Kristo man na mismo. So, kung nangita ta kaluwasan, di ato juta. Logically, ato juta sa iyahang simbahan. And I will raise them up on the last day. For my flesh is true food. Take note, true food. And my blood is true drink. Dili ni symbol-symbol lang nga. Nay bino o pan. True man. So, dili na to madinay nga fact ng gisulti niya nga siya gyud may man. So, iyaha gyud yung words. Di man na pwede mamakak ang Ginoo kay Ginoo man siya. Okay? Padayon. So, those who eat my flesh and drink my blood abide in me and I in them. So, as a Catholic, dili lang siya nga kuan na mo nga ning sangyaw lang may nga accept ni Jesus, kundi mas labaw pa ana nga ang Eucharist mismo nga mao man iyang command. Okay? Kay nga ipakaon jud siya. Okay? Just as the living Father sent me and I live because of the Father, so whoever eats me will live because of me. This is the bread that came down from heaven, not like the bread which your ancestors ate, and they died. So, mura kaduha na po niya nagibalik. But the one who eats this bread will live forever. He said these things while he was teaching in the synagogue at Capernaum. So, mo ni siya ang pinaka-point. Then, moving on. So, mo na ni, sa verse 60, mo na ni nga akin, this teaching is difficult. Who can accept it? So, murag ang mga Diyos, naglibog, wa sila kasabot nga literal ba ningi, or metaphorical ba ni nga kanon, murag lisod siya. Kay, based sa mga apologies sa mga pari nga nag-explain ani, faith may kinahanglan, dili man feeling. Ang kuan is act of the will man, kung ang love is dili man a feeling. So, act of the will. So, mutuo jud ka sa nakay faith, mutuo ka sa doctrine of transubstantiation. So, padayon ta. So, ang reply ni Jesus, does this offend you? Then what if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the Spirit that gives life. The flesh is useless. The words that I have spoken to you are spirit and life. But among you, there are some who do not believe. For Jesus knew, kay mo siya nga na Diyo, dili mo tuo. Okay. Then next. So, kining 66, mo na interesting na part. Kay John 6, chapter 66, diba 666? Kung saan basahin na ito ang 66. Because of this, many of his disciples turned back and no longer went about with him. So Jesus asked the 12, do you also wish to go away? So, i-challenge po na yung apostles mismo. Kay 12 man, so apostles niya. So, sa 66, mo nag-explain sa mga pare, sa mga exorcist nga, ang mo turn away sa Eucharist is sa mga 666, yung mga demons or mga kuan. So, na siya yung murag coincidence. So, di na gikuha ng kanang 666 sa John 6. Chapter 66. Pero di ko exact sa answer na, pero na siya yung coincidence ba? So, morning, Simon Peter answered him, Lord, to whom can we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and know that you are the Holy One of God. Jesus answered them, did I not choose you, the 12? Yet one of you is a devil. He was speaking of Judas, son of Simon Iscariot, for he, though one of the 12, was going to betray him. So,
aside aning John chapter 6 kay wala man jud niya gibawi ang kuan ni Jesus Christ nga ako gud my flesh is true food and my blood is true drink. I will raise him up the last day. Uy, sorry. Okay, so aside ani sa upat ka gospel na adyo na ang the Passover. So by the way, dili na ko kayo ma-explain na ang detail by detail. Pero ato Di na nasa ko ipangutana di. So kana siyang sa Eucharist kanang iisa na siyang Eucharist mo na siya ang body ni Kristo. body. Di ba naa siya testimonian na nakita nila nga gadugo? Oo, kana. Good thing na mention. So, okay. So, kana siyang, gitawag na siya Eucharistic miracle. So, first time siya nahitabo is 7th century, 8th century sa Lanciano, Italy. Nga nay pari nga gaduda. Pag isa niya sa host na himo mang dugo, nagdugo man, mo to nga gamilagro ang Ginoo. Hangtod karon na ana siya. Pero personally wala jud wala ko kakita ana. Kaya pa man mi kadtog Italy pero naman jud na siya scientific jud. Kung man nag-explain na Father Darwin nga mao na kung makahibaw lang ka sa truth nga kanang Hoseyas nga lawas ani Kristo di na jud ka mohawa gid kay siya man na dili man na feeling ra nga katakanta kanang mura ka gi-motivate so kana is act of the will man nga mutuo ka na kay faith buhaton nimo muko ang kuman niya nga this is my body to eat is to na gidawat si Kristo dili lang sa una-una kundi physical gyud nga musud sa imong lawas kay eat man Oo, nya kanang wine mao na siya ang ang blood. dugo ni Kristo. blood True blood yun na ni kay Kristo. mao na example lang area sa Mark kay mo may na pero maora ni siya sa upat ka gospel this is my sa ratuan niya may Passover the institution of the Lord's Supper while they were eating he took a loaf of bread and after blessing it he broke it and gave it to them and said take this is my body. Then he took a cup and after giving thanks he gave it to them and all of them drank from it. He said this is my blood of the covenant which poured out for many. Okay? So this is my body. Common yun, this is my body, this is my blood. So this is my man. So iyahag yun, ako ani, kining pan o bino, mao gini ang ako ni. Kay mao naman ni ang ang Passover is mao na ang celebration sa Jews every springtime nga i-celebrate nila ang paggawas nila sa Egypt nga katong lamb nga ang ihawon ang lamb ang dugo is ipahid sa door sa mga Israelite para pass over sa angel of death dili mamatay ilang anak nga laki. So mao to siya ang ritual hangtod nga kuman man ni Jesus kuman man sa Ginoo ni Moses nga i-celebrate every year ang Passover. So kay para maluwas sa slavery sa Egypt pero sa New Testament na hitabo man siya during Passover. So sa ang gibuhat ani is unique. So, ang gibuhat ni Jesus is siya na ang lamb, ako na ang lamb nga i-sacrifice. So mo nga to remember do this in memory of me na sa Luke. So kuan mo na siya ang pari nga siya ra ang pari makabuhat ana is pari kay pari man pud ang mga apostles then ang apostles nag-appoint og bishop makaordina og pari. So ang makabuhat ra gyud na is ang pari kay mao man siya ang gitawag og in persona Christi, representative ni Jesus. So mo na siya ang kuan so nani diri sa chapter Praise God. ani na to sa chapter 22 asar ganing to preparation of the Passover nada. So nahitabo gyud siya in Passover so the misa ang misa nga gi-celebrate sa Katoliko is mao na ang the new Passover nga ibis kay sa Old Testament iluwas sila sa slavery sa Egypt is kita giluwas sa sala. So mao na ang new covenant kay covenant man to nila sa mga Jewish sa Judaism so karon sa Christianity mao po ni. So kilalas na lang para mahumanta sa Luke na lang ta. When the hour came, he took his place at the table and the apostles with him.
He said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you because I suffer. So Passover. For I tell you, I will not eat it until it is fulfilled in the kingdom of God. Then he took a cup, and after giving thanks, he said, take this and divide it among yourselves, for I tell you that from now on, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom comes. So kini pod lahi po ni nga topic kay lawom ni siya nga topic kining vine, fruit of the vine. Dili pa niya hutdon kay sa Passover kaupat imnon ang wine. Nay libro na nga gibasa na. Okay, so diretso na lang taan ni. Then he took a loaf of bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. So mo ni ang pan nga iisa. And he did the same with the cup after supper, saying, this cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. Take note, kasi siya naman ang Lamb of God. Siya iyahan ang blood. Okay, so ara to. But see, the one who betrays me is with me, and his son is on the table. For the Son of Man is going as it has been determined. But woe to that one by whom he is betrayed. Then they began to ask one another which one of them it could be who do this. So nahitabo gito siya nga betray kay mauman kay i-sacrifice man yun si Jesus. So mo to siya nga pagkamatay sa atong Ginoo. Mo na nga bag-o na ang covenant. Mo na ang ipabuhat sa mga apostoles nga i-celebrate yun siya. So that actually daghan pa kayo ning dili lang ni mao, daghan pa kayo gid. So for now kini lang sa kay dili na to ma-absorb tanan. O di. So kadto Nya, lang sa so usa na lang jud ka topic di kay mo ingon nila ang ato daw sa simbang katoliko daw boring daw ang mass kay sige. 1 hour daw boring. Unya boring lagi daw ang 1 hour nga mass mo nang dili sila sa katoliko na sila sa ubang religion. Okay. Unsa may ato itubag Ang ana? tubag ana. So by the way, kining tubag na to dili ni ato-ato nga gama-gama. Unsay gitudlo sa catechism, unsay nasa Biblia, unsay mga gitudlo sa mga pare kay dili man ta pare, lay people. So maminaw ta sa pare. Kaya ang pare may authority to teach. So ang mga pare is gitudluan po na sila sa simbahan nga mao ni itudlo sa mga tao. So ang tubag ana nga nganong boring. Nganira jud ang logic is simple. Kung moadto kag example ganahili kag basketball nya kasabot man ka ang basketball is a familiar man ang sport. Kung kaybaw ka unsay rule sa basketball, kaybaw ka sa mga team nga gaduwa, moadto jud ka kaybaw man ka. So nakay ma-enjoy nimo ang game. Kaybaw man ka sa rules. Kung basketball player ka niya ang imuhang moadto kag kanang sport nga baseball nga dili man ka kamao, man kay alamag og baseball. Kumudong kag baseball, wa ka kasabot sa rules, di jud mo ma-enjoy. So kini nga explanation gikan ni Bishop Barron. Bishop na sa US nga bishop nga ngana lang logic kung ang misa dili nimo na ma-appreciate kung wa ka kahibaw. Ang sad thing is ang mga Katoliko is wala halos kadaghanan sa Katoliko is wala katikais. So importante ang pagtuon, ang pagtudlo, labi na itudlo sa mga bata ang catechism. So ang tubag na is kung anong boring is wala nila masabti. It's because ma-deceive sila sa uban nga sekta kay tungod kay bibo na kanta-kanta. Pero dili man na mao ang worship. Kaya ang worship kung i-base nimo sa Old Testament is na may offering of bread and wine. Naman pare, so dili gyud na siya mahitabo nga worship. So sa Katoliko is worship gyud na kay naa may pare na mag-offer og bread and wine. Mao man ang in persona Christi nga mag-offer. Ang Passover is celebrate man siya. Do this in memory of me. So kung wa ka kasabot nga nganong boring, it's because wala pa matun-an ang topic mismo. So mo na siya ang tubag. Kung dapat aron ma-appreciate nimo, ma-enjoy nimo ang misa, hindi pud ma-enjoy, sorry. Makuan nimo, ma-appreciate yun, truly appreciate nimo is tun-an jud. Kung wala kay kuan, mangita ka kuan sa YouTube nga sa Catholic nga mga uploaders nga mo explain sa misa or na Bible study nga nay pare mo explain.
Kay mas ma-appreciate man nimo kung dili man na feeling. Ang gikinahanglan sa Ginoo based ni sa to nang pinadunggan ako si Father Randy katong nasa ka Adrian Milag nga channel nga it's act of the will dili feeling ang basihan. Ikaw ang participate kay ngano man dili man na kanta-kanta ang main nga dili kanta-kanta ang main nga topic kundi ang Eucharist si Kristo dili kita ang mo participate ani dili ikaw nga gisatisfy ka nga dili nag-revolve og sermon kundi ang Eucharist mo ni pinakasentro si Kristo dawaton jud nato mo na siya ang tubag so mo na nga importante ang pagbasa maminaw sa simbahan dili mag self-interpret kundi maminaw mo na pinaka-importante. Okay. Unya di kanang mo additional lang po ko adto ha. Kay ingon nila boring. Kuan man gud ang Holy Mass is holy. Holy na siya, dili na siya kanang secular nga para sa ubang Katoliko nga mura silang magparty, magambak-ambak. So ang sa ubang sekta, ang sa Katoliko, holy ang Mass. Ilaliman ka sa 1 week, usang oras ra imong ihatag sa Ginoo, 1 hour ra gipangayo sa Ginoo sa usa ka week. Holy usa ra ka oras ang gipangayo nato sa Ginoo sa usa ka week. Nya dili pa nato na mahatag niya nga 1 hour in 1 week. How many hours in 7 days? Sa usa ka adlaw na 24 hours. Usa ra ka oras na ang Holy Mass is dali ra na siya mahuman. Unya, kuan na po na siya sa Matthew 18:20. Ingon si Jesus nga, for where 2 or 3 are gathered in my name, there I am with them. So, Jesus promises His presence among those gathered together in His name. So, ug mo attend tag mass, naa ang Ginoo dito, naa ang na si Father, na si God the Father, na si Mama Mary, na si God the Son which is si Jesus, naa si Holy Spirit, naa si all the angels and saints. So mao ni siya nga holy ang Mass kay naa ang mga holy nga tao didto. Naa ang atong Ginoo didto mo nang holy dili ta magambak-ambak, mga tawa. Holy na siya dapat ginarespeto. Ug moadto ta sa simbahan manamit tag maayo kanang dili revealing nga sexy ra ta kay mga nakita ang atong flesh. Kay naa si Kristo didto ginarespeto nato ang Ginoo. Naa ang Ginoo didto nag-attend sa misa. Mo na siya nga holy. Okay. Thank you sa pagpaminaw. Okay. Unya Next time mo na to sa sunod na Daghan pa pod. kayo pero hinahinay lang kay di man na makasa. So mao to siya ang ato ang episode today nga nganong naa ta diri sa Simbahang Katoliko. So thank you kayo sa pagpaminaw ninyo and see you on the next time. Okay, bye-bye. Pasalamatan din nato ang Ginoo di. Pasalamatan din nato ang we don't forget to give thanks to Jesus, to Father God, and to the Holy Spirit, to Mama Mary, and to all the angels and saints, si Saint Michael the Archangel, nga pasalamat ta sa mga santos nato nga nakakuan ta diri nakasugod ta og podcast. And hopefully daghan pang umaabot maluoy ang Ginoo. Okay? So in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay.